Matapos maloko ng kanyang nobyo, dumiretso si Cecilia Roberto sa isang kilalang bar upang ibuhos ang lahat ng sakit sa alak. Doon niya natuklasang matagal na pala siyang pinagtataksilan. Isang katotohanang matagal na niyang hindi nakita dahil bulag siya sa maling pagmamahal. Pagmamahal na hinabol niya dahil yun ang bagay na hindi kailanman naibigay ng kanyang ama, na mas pinapabura ng iba niyang kapatid. Lasing at hilo. Halos hindi na niya alam ang nangyayari. Sa isang iglap, natagpuan na lang niya ang sarili sa bisig ng isang estranghero. At nang magising kinabukasan, wala na ang puri niyang matagal niyang iniingatan. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang isang binatang, wari pagod na pagod sa gabing lumipas. Dahil sa takot, agad siyang tumakas bitbit ang kahihiyan at sugat sa puso. Umuwi siya sa Isla Alfonso, umaasang matatakasan doon ang lahat ng sakit na iniwan ng kanyang dating nobyo at ng lalaking hindi niya kilala. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Sa mismong isla, hindi niya akalaing maaapakan muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Lucas L. Samonte, isang bilyonaryo, abogado at CEO. Kilala sa malamig na pakikitungo at pagiging halimaw sa mundo ng negosyo. Isang lalaking walang hilig sa pag-ibig at walang pakialam sa mga bagay na labas sa boardroom at korte. Ngunit ang gabing yon, ang babaeng biglang pumasok at nawala sa kanyang buhay, iyon ang gumulo sa kanyang isip. Hindi siya humingi ng kahit ano, ni hindi man lang naghanap ng yakap o halik matapos ang lahat. At doon nagsimulang magtanong si Lucas kung bakit hindi mawala sa alaala niya ang isang gabing yon. Akala niya'y matatapos na lang ang lahat sa isang pagkakamali. Ngunit hindi iyon pinayagan ng tadhana. Dahil sa pagbabalik niya sa Isla Alfonso upang takasan ang gulo ng lungsod, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. "Don't rush, huwag kang kabahan." Leo man ay nanginginig na hinawakan ni Cecilia ang zipper ng suot na pants nang binatang basta na lamang siyang isinakay sa kotse at idinala sa hotel. Sorry. Mahina niyang sambit. Halos mapatingala siya sa tangkad ng lalaki. Tansya niya ay nasa 190 cm ito. May matangos na ilong, matipunong panga, at perpektong muka na bihirang makikita ng personal. Hindi iyon mukhang karaniwang customer ng club. Kanina lang, mag-isa siyang umupo sa sulok ng bar. Hawak-hawak ang baso ng alak na hindi niya maalala kung pang ilan. Masakit ang dibdib niya sa katotohanang nahuli niya ang kanyang nobyo na may ibang babae. Ang sakit ay dumoble pa nang malaman niyang matagal na pala siyang pinagtataksilan ng mga ito. At siya lang ang bulag sa lahat. "Kung hindi mo kaya, I can stop." Malamig pero mababa ang boses ng binata. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin mapangahas. Para bang may kontrol ito sa lahat ng bagay. Napatitig si Cecilia. Hindi siya makapagsalita. Ang utak niya ay naguguluhan. Ang puso naman niya ay sugatan. At ang katawan niya nanginginig sa alak at galit. "Just don't make me remember tonight." Tahimik lang ang binata saglit. Kita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito. Para nag-iisip kung dapat bang ituloy o hindi. Pagkatapos ay yumuko ito at bumulong sa mababang tono. "Kung gusto mo makalimot, I'll help you forget. At sinisigurado kong hindi mo na siya maaalala." Binuka ni Cecilia ang bibig pero walang lumabas na salita. Wala siyang lakas para tutulan o ipaliwanag. Ang alam lang niya, tama ang lalaki. Gusto niyang makalimot. Kahit ngayong gabi lang. Ramdam ni Cecilia ang init ng hininga ng estranghero habang dahan-dahang dumadampi ang palad nito sa kanyang pisngi. Hindi marahas, hindi rin mapangahas.
para bang sinisigurado muna kung papayag siya. Sa dami ng iniinom niyang alak, wala na siyang malinaw na desisyon. Wala siyang ibang hawak kundi ang bigat ng sakit at ang kagustuhang kahit paano'y mawala iyon. Kumapit siya sa dibdib ng lalaki ng mahigpit. Para bang doon siya kumukuha ng lakas. Ang tibok ng puso nito ay mabilis, ngunit kontrolado. Sa sandaling iyon, hindi na niya iniisip kung sino ito. Hindi na mahalaga kung anong pangalan ang meron nito o kung saan siya dadalhin ng gabing iyon. I'm shocked you'd give me your virginity to someone you barely know. Pinilit ni Cecilia na ngumiti. Bakit? Gusto mo bang umatras ako? Umiling ang lalaki. Nanatiling malamig na ekspresyon pero puno ng kakaibang titig. No, I just didn't expect it. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magsisi. At bago pa si Cecilia makapagsalita ulit, muli siyang hinalikan ng lalaki na mahigpit, mariin at walang puwang para mag-isip pa siya ng kahit ano. Doon ay medyo madilim na ang paligid ng hotel. Halos makalimot si Cecilia sa lahat. Nagising na lamang na madaling araw na may nakapatong na mabigat na braso sa kanyang hubad na katawan. Oh my God! Halos bulong ni Cecilia. Sabay takip ng kamay sa sariling bibig. Nanlaki ang mga mata niya habang dahan-dahang tumagilid para tingnan ang lalaking katabi. Mahimbing itong natutulog. Hubad ang pang-itaas. Kita ang matipuno nitong dibdib at mga linya ng abs. Maputi, malinis, at sa liwanag na pumapasok mula sa bintana, lalong lumitaw ang maamo pero seryosong mukha nito. Napakagat siya sa labi. Parang hindi totoo ang lahat. Anong ginawa ko kagabi? Mabilis niyang kinuha ang kumot at itinakip sa sarili. Nanginginig ang kamay habang pinulot ang mga nagkalat na damit sa sahig. Pinipilit niyang wag gumawa ng ingay. Ayaw niyang magising ito. Ayaw niyang makita pa ang reaksyon nito kapag nagkamalay na. Sa isip ni Cecilia, isa lang ang dapat gawin, na umalis at tumakas na. Mabilis siyang nagbihis, hindi na nag-ayos. Hindi na nag-abalang silipin kung may naiwan pa. Pagkatapos, isang malalim na hininga. Saka siya lumabas ng kwarto. Naiwan sa kama ang lalaking hindi niya kilala, na sa isang iglap lang ay kinuha ang bagay na pinakaiingat-ingatan niya. So ano? May nangyari ba? Ano? Halos tumalon si Jella papasok sa cubicle ni Cecilia. Dala ang kape at nakangising parang batang nakakita ng chismis. Huminga si Cecilia ng malalim, halos mabigat. Nakatitig siya sa salamin, hawak ang mga gamit na iniaalis niya sa desk. Jel, mahina niyang wika. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Oh my God! Agad na reaksyon ng kaibigan. Malakas na halos marinig na mga nasa labas. Don't tell me, as in totoo? You did that? With him? Sino? Shh! Huwag kang maingay. Agad na sita ni Cecilia, sabay hawak sa braso nito. Pwedeng huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin eh. Napanganga si Jella, pero kumurap-kurap at bahagyang umisi. So ibig sabihin, confirm? Napaupo si Cecilia at inabala ang sarili. Jel, hindi ko alam kung anong nangyari. Lasing na lasing ako. Ang alam ko lang, nagising na lang ako na. Hindi na niya natuloy dahil sa kahihiyan. Hey, sorry. I shouldn't be joking about this. Pero Cecilia, okay lang yun. Nangyayari yan. You were hurt. You were drunk. You just wanted to forget. Pero hindi dapat ako nagpadala. Napailing si Cecilia. Jel, yun lang ang meron ako.
Yun ang pinaka-iingat-ingatan ko para sa tamang tao. At ngayon, binigay ko lang sa estranghero? Tahimik sandali si Jella. Tapos bigla itong nagsalita. Seryoso na. Pero alam mo, hindi mo kasalanan lahat eh. Yung ex mo ang unang sumira sa'yo. Ikaw lang yung naghanap ng paraan para makalimot kahit sandali. Huwag mong ipako ang sarili mo sa guilt. Napalunog si Cecilia. Alam niyang tama si Jella, pero hindi niya basta kayang kalimutan ang bigat sa dibdib. Muli ay inayos niya ang mga gamit sa kanyang desk at huminga ng malalim. Kaka-approve lamang ng kanyang resignation letter. Gusto kong mag-unwind at umuwi na lang muna sa amin. Mahina niyang sabi. Tss! Napailing si Jella habang nakasandal sa partition. Biglaan niyang pagre-resign mo, pero sino ba naman ako para pigilan ka? Alam ko namang ang dami mong pinagdadaanan. Ngumiti si Cecilia. Pilit pero may pasasalamat. Salamat, Jel. Ikaw lang nakakaintindi sa akin. Of course, best friend kita. Sagot nito, sabay akbay sa kanya. Basta huwag ka mawala ng communication ha. Tawagan mo ako kapag nasa isla ka na, okay? Tumango si Cecilia. Oo, kailangan ko lang muna ng pahinga, ng distansya sa lahat. Gusto ko ring kalimutan lahat na nangyari dito. Kung kaya lang sana burahin lahat ng alaala. Huminto siya saglit, nagbuntong hininga. Mas gugustuhin ko. Nagpakawala rin na buntong hininga si Jella at tinapik siya sa balikat. Sige, umuwi ka muna. Baka dun ka makahanap ng peace of mind. Pero Cecilia, tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi ka nag-iisa. Napangiti siya ng bahagya. Saka tumingin sa mga gamit na nakabalot na sa kahon. Huling tingin sa opisina, sa mga taong ilang taon niyang nakasama. At sa syudad, nauna ring naging trabaho sa ilalim ng Sylvester Corp. Katulad nga, isang linggo pa si Cecilia na malagi sa kanyang apartment para ayusin ang lahat ng gamit na iuuwi niya sa kanilang lugar. Sigurado ka na ba, Iha? Tanong ni Manang Tessa, ang caretaker ng apartment na ilang taon na ring tumutulong sa kanya. Ako po, Manang. Pasensya na po at biglaan. Sagot ni Cecilia habang iniinspeksyon ang kahon ng mga libro. Umiling lang si Manang Tessa. Hindi problema yon. Sayang lang kasi. Sanay na rin ako na may kasama rito sa hallway. Pero kung mas makakabuti sa'yong umuwi muna, go! Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo. Napangiti si Cecilia at lumapit dito. Salamat, Manang. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan niyo sa akin. Sa totoo lang, parang nanay na rin po kayo dito sa Maynila. Ay nako, baka maiyak pa ako. Basta ingatan mo ang sarili mo sa probinsya ha. At kung sakaling bumalik ka, alam mo bukas ang pintuan dito para sa'yo. Tumango si Cecilia at niyakap ito na mahigpit. Opo, salamat po ulit. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakaabang na si Cecilia sa terminal. Naka-jeans lang siya at simpleng t-shirt. Nakatali ang buhok at dala ang 2 maleta na punong-puno ng mga gamit at alaala. Habang nasa bus, tanaw niya ang mga dumaraang gusali hanggang sa palitan iyon ng malalawak na palayan at bundok. Habang papalapit sila sa Isla Alfonso, mas lumuluwag ang dibdib ni Cecilia. Pakiramdam niya, kahit paano'y makakahanap siya ng kapayapaan sa lugar na iyon. Malayo sa syudad, malayo sa ingay, at higit sa lahat, malayo sa mga taong sumira ng puso niya 4 na buwan nang lumipas. Anak! Agad na tawag ng ina ni Cecilia nang makababa siya sa bus stop. Naku! Diyos ko! Ang payat mo na!
Napangiti si Cecilia at agad na sinalubong ang ina ng yakap. Ma naman, ilang buwan lang buhat nang umuwi ako ah. Miss niyo na ako agad? Mahigpit namang yumakap muli ang ina ni Cecilia. Halata nag-aalala. Miss na miss, pero iba pa rin ang itsura mo ngayon. Para kang napagod ng sobra. Hindi na kumibo si Cecilia. Pinilit niyang ngumiti habang kinukuha ng ina ang isa sa kanyang maleta. Okay lang po ako, makakabawi rin. Halika na, sumakay ka na sa tricycle. Ang tatay mo'y naghihintay sa bahay. Hindi mapakali sa sobrang excitement na makita ka ulit. Habang umaandar ang tricycle, sumalubong kay Cecilia ang tanawin ng Isla Alfonso. Mga palayan, dagat sa malayo, at mga kabahayan na simple pero puno ng buhay. Huminga siya ng malalim at bahagyang napangiti. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong siya ng tatay niyang nakaupo sa duyan sa harap ng bahay. Cecilia, aba, parang kailan lang nagpaalam kang sa Maynila magtatayo ng pangarap. Ngayon, eto ka, balik probinsya. Pa! Malambing na bati ni Cecilia at niyakap ang ama. Nga pala, bakit di mo kasamang nobyo mong si Russell? Tanong nito habang nakangiti. Napakagat si Cecilia sa ibang labi. Natigilan siya. Ang ina niya ay napatingin sa kanya. Halata naghihintay din ng sagot. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Anak? Ulit ng ina, may bahid na pag-aalala ang tono. May nangyari ba? Mabilis siyang napaisip kung ano ang dapat sabihin. Dapat bang sabihin ko na agad ang totoo? O itago ko muna para hindi sila mag-alala? Busy si Russell, ma, pa. Hindi siya makakasama ngayon. Baka sa susunod na lang. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Kita sa mga mata ng ina na may alinlangan, pero pinili nitong tumango. Ah, ganun ba? Oo naman ma. Sagot ni Cecilia kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Agad na iniba ni Cecilia ang usapan at tinulungan ng ina sa paghahain. Lahat ng putahing nakahain sa mesa ay mga paborito niya. Natapos ng tanghalian na puno ng kwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Nay, may tao na po ba sa mansyon na yon? Tanong ni Cecilia habang tinuturo ang malaking bahay na halos isang dekada nang nakabenta pero laging bakante. Nakita niya kasi ang bukas na bintana nito. Ah, iyan ba? Itong nakaraang linggo lang may tumira dyan. Nako, ang gwapo ng lalaking yon. Pinagkakaguluhan ng mga kababaihan tuwing umuuwi mula sa isdaan. Isdaan? Oo, mahilig raw sumama kina Boris sa laot. Ngumuso lang si Cecilia at hindi naniwala. Pagkatapos kumain, lumabas siya upang tanawin ang asul na dagat sa tapat ng kanilang bahay. Habang nakatingin sa dagat, muling bumalik sa alaala niya ang gwapong mukha ng binata. Kung paano siya nito hinalikan, na halos kinapandidirihan pa rin niya kapag naaalala. Cecilia, huwag mong isipin yon. Wika niya sa sarili, sabay iling at mariing pumikit. Mas mabuting ang narito ako para hindi na muli magkrus ang landas namin. Ngunit naputo lang iniisip niya nang mapansin sa kabilang bahagi ng pangpang. Doon, nakita ni Cecilia ang ilang kababaihang tila may pinagmamasdan sa malayo. Siya na naman yun! Rinig niyang sigaw ng isa. Grabe! Kahit simpleng puting t-shirt lang at shorts, parang model kong tumayo. Kung hindi lang ako ikakasal, baka araw-araw ko na siya nga abangan dito. Napakunot ang noo ni Cecilia. Agad siyang naintriga. Sino bang lalaki ang pinagkakaguluhan ng halos lahat ng kababaihan sa Isla Alfonso? Kaya't marahan siyang lumapit sa gilid upang masilip
kung sino ang tinutukoy. Doon sa may dalampasigan, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na kabababa lang ng bangka kasama ang ilang mangingisda. Basa ang damit nito, nakatupi ang mga manggas at halatang galing sa dagat. Pero hindi lang yon ang ikinagulat ni Cecilia. Nang lumingon ang lalaki at bahagyang ngumiti, muntik na siyang mawalan ng hininga. Hindi. Bulong niya at napaatras. Ang estrangherong lalaki mula sa Maynila, ang lalaking iniiwasan niyang maalala. Ang lalaking hindi niya akalaing makikita niya muli at dito pa, sa mismong Isla Alfonso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Cecilia. Agad siyang umatras, tinakpan ang bibig at pilit na nagkubli. Nang lingunin niya ulit ang dalampasigan, nakatitig na si Lucas sa kanya. Diretso, matalim at parang hindi siya pakakawalan. At bago pa siya makapagtayo ng tuluyan, nakalapit na ito. Teka, magkakilala ba tayong dalawa? Halos matigilan si Cecilia. Para siyang batang nahuling may ginawang mali. Gusto niyang sumagot ng hindi, pero alam niyang hindi iyon madaling sabihin. Kahit anong pilit niya, malinaw pa rin sa isipan ng gabing yon. At malinaw din ang mga mata ni Lucas na hindi basta maniniwala. Wala, baka nagkakamali ka lang. Pilit niyang wika, sabay iwas ng tingin. Really? But you forgot your ID on the coffee table. Guess you were too busy thinking about me before getting out of bed. Si Lucas. Napalunok sa Cecilia. Halos sumabog ang dibdib niya sa kaba. Ano? Hindi kita kilala at hindi totoo yun. Tanggi niya kahit alam niyang huli na siya talaga. Nag-angat ng kilay si Lucas, halatang hindi kumbinsido. Kung ganun, bakit para ka multo sa tuwing tinitingnan kita? And why do you look so guilty right now? Umiling si Cecilia. Pilit na nagpakatatag. Hindi kita kilala at wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Mabilis siyang tumalikod. Naglakad palayo na parang mabubuwal sa kaba. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, sumunod ng 2 hakbang si Lucas. Hindi siya hinawakan, pero sapat na ang presensya nito para hindi siya makahinga. Cecilia Roberto. Anito sa mababang tinig. Sapat lang para marinig niya. Natigilan siya, napatigil sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakita ang malamig na titig ni Lucas. Huwag mong sabihin ni pangalan mo, nakalimutan ko. Paanong? Halos wala sa sariling bulong ni Cecilia. I said, you forgot your ID. Bahagyang umisi si Lucas, pero malamig pa rin ang tono. Well, nice meeting you again. So ano naman? It's just a one-night stand. Tapang-tapangan ni Cecilia kahit nanginginig ang boses. Umangat ng bahagya ang labi ni Lucas at nagtaas ng kilay. I know, but you're a virgin. Nakakapagtaka. Parang biglang tumigil ang mundo ni Cecilia. Namula ang pisngi niya, nalamig ang palad at halos hindi siya makahinga. What? Don't say nonsense! Mabilis niyang sagot. Pilit na tumaas ang tono pero halatang nagtatago ng hiya. Lumapit pa ng bahagya si Lucas, pero nanatili ang distansya. Nakatitig lang ito ng diretsyo na para bang binabasa si Cecilia. You think I wouldn't notice? You think I didn't know? Napaatras si Cecilia, halos matisod sa buhangin. Stop it! Hindi na importante yon. Tapos na yon. Exactly. Mabilis na tugon ni Lucas. Sabay balik ng seryosong anyo. Tapos na, pero hindi mo tinapos ng maayos. Tumakas ka. Natahimik si Cecilia.
hindi niya alam kung anong dapat na isagot. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang basta alaala ng isang gabi ang problema niya. Nasa harapan niya ngayon ang lalaking yon at hindi na siya makakatakas muli. Dahil pagkakamali lamang yon. Irap ni Cecilia, pilit na nagpakatapang. At bakit narito ka? Siguro stalker ka, no? Umangat ang kilay ni Lucas, bahagyang natawa. Stalker? Nice try. Kung may dapat magpaliwanag dito, hindi ako. Ikaw ang tumakas. Napakagat si Cecilia sa labi. Tumakas ako kasi wala namang dapat ipagpatuloy pa. One night stand lang yon. Wala kang karapatang husgahan ako. Sandaling natahimik si Lucas, saka tinitigan ang dalaga ng matagal. Wala nga, pero hindi ko rin akalaing ganun kakabilis magdesisyon para sa sarili mo. Isang gabi, tapos iiwanan mo lang na parang walang nangyari. Bakit? Gusto mo ba ng certificate? Sarkastikong tugon ni Cecilia. Pasensya na, wala akong pakialam kung masaktan ang ego mo. Ngumisi si Lucas, pero mas lalo lang lumalim ang mga mata niya. Ego? Hindi ako nasaktan. Pero aminin mo man o hindi lang katawan ang naiwan sa gabing yun. Natigilan si Cecilia, parang tinamaan siya sa mismong tinatago niya. Agad siyang kumaripas ng takbo at doon agad na isinarado ang pinto ng kanilang bahay. Samantala, Really? It's destiny. Ani Travis sa kabilang linya, bahagyang natatawa habang nagsisend ng file. I got what you asked for. That woman Cecilia Roberto. She broke up with her longtime boyfriend a few months ago. Some cheating scandal. After that, she resigned from her job in Manila and came back here. Hawak ni Lucas ang cellphone. Nakaupo sa veranda na bagong biling mansyon. Hawak din niya ang iPad kung saan lumabas sa mga dokumentong pinadala ni Travis. Nakakunot ang noo niya habang binabasa ang impormasyon. Cheating scandal? Malamig niyang tanong. Yes, according to what I found, her ex-boyfriend, Russell, had been playing behind her back for quite some time. She only found out recently, then hit her hard. Makes sense why she ended up drunk that night. Natahimik si Lucas, nakatingin sa malayo. So, she wasn't just another woman looking for fun. She was trying to forget. Nang matapos ni Lucas marinig ang nais lamang niyang marinig mula kay Travis, muli siyang napaisip. Isang linggo na rin at higit pa buhat ng nangyari sa kanila ni Cecilia. Ngunit ang ipinagtataka niya, tila lagi na lamang pumapasok ang dalaga sa isip niya. Kahit anong gawin niya, bumabalik ang eksena ng gabing iyon. Samantala, sa bahay ni na Cecilia. Agad si Cecilia ba na pabalikwas nang marinig ang pagtawag ng kanyang ina mula sa kusina. Pagpasok pa lang, sinalubong siya ng amoy ng maasim at mainit na sinigang na isda. Wala pang itay mo. Ibigay mo ito doon kay Lucas. Uwi ka ng ina niya habang inilalagay ang ulam sa isang Tupperware. Mabait na bata yon. Tinulungan ng tatay mo kahapon sa pagpupuyod ng paper tray dito sa harap. Ako po magbibigay? Medyo alangan na turo ni Cecilia sa Tupperware. Oo naman, ano bang ikakahiya mo? Hindi ba't kapitbahay lang natin? Para na rin pasasalamat ng tatay mo. Ang inamuli ni Cecilia na abala. Wala rin naman dapat ikahiya dahil hindi pa naman kayo magkakilala. Gusto ni Cecilia na tumanggi, pero alam niyang hindi siya makakahanap ng sapat na dahilan. Kaya't kinuha niya ang Tupperware. Halos mabitawan dahil nanginginig ang kamay niya. Sige na nga, ma. Mahina niyang tugon, sabay labas ng bahay. Habang naglalakad papunta sa mansyon, ramdam ni Cecilia ang mabilis na tibok ng puso niya. Parang gusto niyang umatras sa bawat hakbang. Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, nasa harap na siya ng malaking gate. At doon, nakatayo si Lucas, nakapamulsa. Malamig ang tingin.
Para bang inaasahan talaga siya. Delivering food now? Malalim na boses nito. May halong biro pero seryosong anyo pa rin. Tss, hindi ko talaga gusto rito magpunta no. Inutusan lang ako ni Mama. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lucas. Relax, hindi naman ako nagrereklamo. Give it to me. Inabot ni Cecilia ang Tupperware. Mabilis na iniunat ang kamay na para bang gusto niya lang matapos agad ang encounter na iyon. Pero imbis na kunin agad, sinadya ni Lucas na hawakan din ang kamay niya. Sandali, bago abutin ang pagkain. Hey! Mabilis na binawi ni Cecilia ang kamay niya. Pwede bang normal lang? Para kang... Natigilan siya, saka umiwas ng tingin. Para kung ano? Balik ni Lucas na nagtaas ng isang kilay. Basta! Mataray niyang sagot, sabay baling ng katawan na parang aalis na agad. Pero bago pa si Cecilia makalakad, nagsalita si Lucas. You really hate seeing me, huh? Napahinto si Cecilia. Hindi siya lumingon, pero ramdam niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Hindi hate, I just don't want complications. Mahina niyang sagot. Complications? Ulit ni Lucas, mababa ang boses. I don't think one night makes us complicated. Unless ikaw ang ginagawang komplikado. Napakagat ng ibabang labi si Cecilia bago hinrap ang binata na tila walang balak tigilan at guluhin ang puso niya. Kalimutan mo na lang yung nangyari. Aniya na hindi pa rin makatitig kay Lucas. Ayoko. I can't. Malamig pero diretso ang boses ni Lucas. Napatingin saglit si Cecilia. Saka mabilis na umiwas ulit. Anong gusto mo? Sagutin kita? Hindi kita kilala at wala akong balak na makilala ka pa. Humakbang si Lucas papalapit, kaya napaatras si Cecilia ng kaunti. That's the thing. You don't know me, but I know enough about you. And that night, hindi ko kayang kalimutan. Napalunok si Cecilia. Ramdam niya na bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kaba. Lucas, wag mong gawing issue to. Nagkamali lang ako. Nasingitan lang ako ng emosyon at alak. End of story. Umiling si Lucas. For you, maybe. Pero para sa akin, hindi. Sandaling katahimikan ang namagitan. Lucas. Bumuntong hininga si Cecilia. Kung talagang gentleman ka, wag mo na akong guluhin. Please. Ngumiti si Lucas pero malamig ang mata. I'll try, pero don't expect me to forget you that easily. Hindi ako ganun. Mapaklang natawa si Cecilia. Sa gwapo nagharap niya ay hindi inaasahang tila ba nangihingi ito ng kung ano sa kanya. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Agreement? Kunot noon ni Cecilia. Ano naman ako? Kontrata? Something like that. Seryosong sagot ni Lucas, nakatinging diretso sa kanya. Ayokong iwan mo na lang yung nangyari. Gusto ko, malinaw tayo. Napahagalpak ng pilit na tawa si Cecilia. Lucas, one night stand lang yon. Hindi ako magpapasakal sa... I know, pwede gamitin para kalimutan ang asa mong ex-boyfriend. Excuse me? Hindi kita gagawing rebound. Sagot agad ni Cecilia, nakataas ang kilay at halatang naiinis. Hindi rebound. Malamig na wika ni Lucas. Practical. Practical? Anong tingin mo sa akin? Business deal? Project? Hindi ba mas malinaw kung ganun? Balik ni Lucas, nakapamulsa habang pinagmamasdan ng dalaga. Pareho tayong walang gusto sa commitment. Ikaw, gusto mo makalimot. Ako, gusto kong malaman bakit hindi kita matanggal sa isip
So, deal? Napailing si Cecilia, halatang hindi kumbinsido. Lucas, hindi lahat ng tao robot na pwede mong kontrolin o kontrata na pwede mong lagyan ng terms. Tao ako, hindi negosyo. Alam ko. Sagot ni Lucas. Hindi pa rin nawawala ang malamig na titig. Kaya nga ako interesado eh. Hindi ka kagaya ng iba. Diyos ko! Napabulong si Cecilia, sabay harap sa dagat para umiwas ng tingin. Hindi mo ba talaga gets? Ayokong maulit ang nangyari. One night stand lang yon. Mali. Kung mali, bakit hindi mo kayang harapin? Mabilis na tanong ni Lucas. Natahimik si Cecilia. Hindi siya agad nakasagot. Totoo naman na tumakas siya. Hindi niya hinintay ang umaga. Hindi siya nagpaalam. Parang wala siyang pakialam. Pero ang totoo, sobrang bigat ng konsensya niya hanggang ngayon. Dahil wala akong utang na loob sa'yo. Sagot niya sa huli na may diin sa bawat salita. Wala akong kailangan ipaliwanag. Hindi mo ko boyfriend. Hindi mo ako asawa. Kaya kung gusto mo magpaka-curious, problema mo na yon. Imbis na mainis, ngumiti lang si Lucas. Malamig pero may halong pang-aasar. Matapang pero halata sa mga mata mo na may tinatakbuhan ka. Wala akong tinatakbuhan. Balik ni Cecilia, pero agad niyang napansin ang paghigpit ng dibdib niya na parang binabasa ni Lucas ang lahat ng itinatago niya. Tahimik silang pareho saglit. Ang tanging naririnig lang nila ay hampas ng alon at ingay mula sa kabilang bahagi ng pangpang, kung saan nagkukumpulan ang mga kapitbahay. Ganito na lang. Basag ni Lucas sa katahimikan. 1 month, 1 buwan lang, makipagkita ka sa akin. Spend time with me. After that, tapos, hindi na kita guguluhin. Nanlaki ang mata ni Cecilia. Ano? 1 month? Lucas, ano to? Teleserye? Hindi. Agreement. 1 month, walang commitment. Hindi mo kailangan magmahal. Hindi mo kailangan magpanggap. Basta, kasama kita. After that, we walk away. Napailing na naman si Cecilia at natawa ng mapait. At anong mapapala ako dyan? Simple. Sagot ni Lucas. Makakalimutan mo ang ex mong aso. Stop calling him that. Mariing putol ni Cecilia. Russell may be a jerk, pero... Pero? Singit ni Lucas, nakataas ang kilay. He cheated. He lied. He broke you. At hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin. Don't deny it. Napakagat si Cecilia sa labi, halatang natamaan. Hindi mo alam ang lahat. Hindi ko kailangan malaman ang lahat. Sagot ni Lucas, seryoso na ngayon. Ang alam ko, mas mabuti na lang na sa akin ka tumingin kaysa sa asong yun. Tahimik na napaupo si Cecilia sa malapit na bato. Napahawak siya sa sentido at mariing pumikit. Totoo bang ito lang ang nakikita niyang option ngayon? Makipaglaro sa isang lalaki na halos hindi niya kilala? Lucas, hindi ako ganung babae. Mahina niyang sabi. Hindi ako basta pumapasok sa... Hindi rin ako ganong lalaki. Putol ulit ni Lucas. Sabay upo sa tabi ni Cecilia. Pero nangyari na. Hindi mo na mababawi ang gabing yun. So why not face it head on? Dumagdag ang kaba sa dibdib ni Cecilia nang maramdaman niyang malapit ang presensya ng lalaki. Kahit hindi siya tumitingin, ramdam niya ang init at amoy ng mamahaling pabango nito. Hindi mo talaga ako tatantanan, no? Irap niya. Pilit na nagtatapang-tapangan. Hindi. Sagot ni Lucas. Napabuntong hininga si Cecilia. At kung sakaling pumayag ako, 1 month lang talaga? 30 days. Mabilis na sagot ni Lucas. After that, tapos na. Unless ikaw mismo magsabi na wag na.
Parang natigilan si Cecilia. May halong kaba at inis na hindi niya maipaliwanag. Ano ba talaga ang pinapasok niya kung sakaling tanggapin niya? Tumayo si Cecilia at pilit na iniwas ang tingin. Pag-iisipan ko. Kita ni Lucas ang mabilis na paglalakad ni Cecilia palayo sa kanya. Bahagya siyang napailing sa kabaliwan. Pati siya, hindi makapaniwala na ginagawa niya ito. Sa dami ng babaeng handang ibigay ang sarili sa kanya, narito siya ngayon. Naghahabol ng atensyon sa babaeng minsang iniwan siya sa kama at ngayon ay muli na namang nagtagpo ang kanilang mga landas. 30 days. Mahina niyang sabi habang nakatitig sa dilim. I'll make sure she wants me in 30 days. Pagdating ni Cecilia sa bahay nila, agad siyang sinalubong ng ina. Oh, naibigay mo ba? Opo. Mahina niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Anak, ang bait ng batang yon. Hindi katulad ng mga mayayamang suplado na sanay sa syudad. Tumutulong pa siya sa tatay mo sa pangingisda. Komento ng ina ni Cecilia. Halatang bilib kay Lucas. Hindi na kumibo si Cecilia. Sa isip niya, kung alam lang ng nanay niya kung anong klaseng tulong ang binigay ng lalaking iyon sa kanya, siguradong hindi na ganon ang tingin nito. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ni Lucas. 30 days. Napapikit siya ng mariin at napabuntong hininga. Pag-iisipan ko raw. Bulong niya sa sarili. Pero ang totoo, natatakot siya. Hindi sa lalaki, kundi sa sarili niya. Kinabukasan, maagang nagising si Cecilia. Alas 5 pa lamang ay lumabas siya at dinama ang malamig na simoy ng hangin sa dagat. Maaga siyang nagigising lagi dahil tila sanay ang katawan niya sa ganong gising noong nasa trabaho pa siya. Ngunit nabitin ang paghihigad niya nang makita si Lucas na papalabas sa maliit na gate ng mansyon nito. Nang aga mo namang gumising, ani Lucas habang inaayos ang lambat. Ikaw, bakit ka rin gising? Sasama akong mangisda. Simpleng sagot ni Lucas. Bahagyang natawa si Cecilia at napatingin sa binata. Really? Mayaman ka at CEO ka pang araw ng isang kumpanya. Nakakagulat na nandito ka. Ngumisi si Lucas. So, you've been keeping tabs on me? Are you interested now? Excuse me? Taas kilay na sagot ni Cecilia. Bakit naman kita susundan? Mali ko ba sa buhay mo? Pero alam mong CEO ako. Mabilis na balik ni Lucas. Nakataas din ang kilay. Ewan, hindi naman ako bulag. Naririnig ko yung mga chismosa dito sa isla. At saka, halata naman sa kilos mo. Sabi niya, sabay ira para takpan ng kaba. Umayos ng tayo si Lucas at pinasa ng lambat. Halata? So, you're observing me? Hindi ah. Depensa agad ni Cecilia. Nagkataon lang. Napangisi si Lucas. Halata nag-e-enjoy sa pang-aasar. Fine, kung nagkataon man, ibig sabihin, kahit ayaw mong aminin, napapansin mo ko. Napapansin kasi nakakasagabal ka. Balik ni Cecilia. At saka, hindi lahat ng babae mapapalingon sa'yo. Lumapit si Lucas, bahagyang yumuko para mapantayan ang tingin niya. Pero ikaw, lumilingon. Napaatras si Cecilia, kinagat ang labi, saka umiwas ng tingin. Kung akala mo matutuwa ako sa mga linyang ganyan, nagkakamali ka. Really? Tingnan mo nga ako. Napakunot ang noo ni Cecilia. Bakit bang kulit mo? Ayoko nga eh. See, kahit ayaw mo, curious ka pa rin. Sagot ni Lucas na hindi umaalis ang tingin sa dalaga. Napahinga ng malalim si Cecilia at umirap.
Alam mo, masyado kang confident. Hindi lahat ng babae mahuhulog sa mga ganyang banat. Good thing, hindi lahat ng babae ang gusto ko. Balik ni Lucas. Isa lang. Halos mapaatras ulit si Cecilia, pero natigilan siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Buti na lang may sumigaw mula sa malayo. Lucas, tara na! Huwag ka nang pakyut dyan! Sigaw ng isang mangingisda. Halatang inaasar siya. Napasinghap si Cecilia at agad na umiwas ng tingin. Ayun, may naghahanap na sa'yo. Mabuti naman. Ngumisi si Lucas bago tuluyang tumalikod. This isn't over, Cecilia. 30 days, remember? At bago pa siya makasagot, bitbit na ng binata ang lambat papunta sa bangka. Naiwan si Cecilia. Hawak-hawak ang dibdib niya na tila ayaw kumalma. Agad namang sumampa si Lucas sa bangka na halos tila sinubok na ng panahon. Doon ay habang papaalis at madilim pa ang paligid, na natiling nakatuon ang tingin niya sa dalaga. Type mo siguro yung anak ni Mang Cosme, no? Biro ng matandang Boris habang inaayos ang makina ng bangka. Hindi agad sumagot si Lucas. Diretso lang ang tingin niya sa malayo, kung saan nakatayo pa rin si Cecilia. Nakahalukip-kip at nakakunot ang noo. Wala. Malamig niyang sagot kalaunan. Umiling si Boris. Natawa. Wala raw. Kanina ka pa nakatitig. Kita sa mata, iho. Hindi mo naman kami maloloko. Hindi na kumibo si Lucas at nagkunwaring abala sa lambat. Pero sa loob niya, tama si Manang Boris. Kahit ayaw niyang aminin, iba ang hatak ng babaeng iyon. Hindi siya mapakali. Kahit pilit niyang isipin na isang gabi lang dapat natapos ang lahat. Samantala si Cecilia naman ay nakatayo pa rin sa dalampasigan. Nakatanaw sa papalayong bangka. Pinilit niyang umiling at ibaling ang atensyon sa iba. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Bulong niya sa sarili, sabay balik ng bahay. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maaalis sa isip ang mga salitang iniwan ng binata. Anong niluluto niyo, ma? Si Cecilia nang makapasok. Eto ba? Biko ito, anak. Binibenta niyo po? Si Cecilia at inusisa ang mausok na kalan dahil sa kahoy. Hindi, merienda to pag uwi ng tatay mo. Oo nga pala, anak. Ilang araw ka na rin narito. Bakit ba tila hindi yata kayo nag-uusap ni Russell? Halos mabitawan ni Cecilia ang hawak na sandok. Si Russell? Mabilis niyang iwas. Pilit na pinapakalma ang boses. Medyo busy lang siguro siya, ma. Napatingin ang kanyang ina. Tila may kutob. Busy? O baka naman may problema kayo? Umupo si Cecilia sa bangko. Kinuha ang pamaypay at tinulungan ng apoy na mas lumiyab sa ilalim ng kaldero. Wala, ma. Huwag na po kayo mag-alala. Okay lang ako. Hindi pa rin kumbinsido ang ina niya. Anak, kahit anong itago mo, kita ko sa mata mo kapag may dinadala ka. Doon nahuli si Cecilia ng sarili niyang ina. Anhin mang magsinungaling ay tila di na niya magagawa pa. Hiwalay na po kami, ma. 6 na buwan na rin po ang nakalipas. Pag-amin niya, natigilan ang ina niya. Napahinto sa paghahalo ng biko. Ano? Hiwalay na kayo? Bakit hindi mo agad sinabi, anak? Napayuko si Cecilia. Pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Ayoko mag-alala kayo ni Papa. At saka, nakakahiya. Pinaglaban ko siya, ma. Pero ako rin palang talo sa huli. Lumapit ang ina niya at hinawakan ang balikat niya. Anak, hindi nakakahiya ang lumaban. Ang nakakahiya, yung tao na hindi pinahalagahan ng pagmamahal mo. Huwag mong akuin lahat ng kasalanan. Pagod na ako, ma. Gusto ko lang pong magpahinga rito.
Wala na akong lakas na habulin pa ang mga taong hindi naman marunong tumingin sa halaga ko. Mahigpit si Cecilia na niyakap ng kanyang ina. Andito kami, dito ka muna. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas. Ngumiti lamang si Cecilia at tumulong sa kanyang ina. Sa totoo lamang ay wala na ang sakit dahil totoong nagpapagulo sa isip niya ang binatang hindi maalis-alis sa kanyang sistema. Oh, nandiyan na palang itay mo. Agad na palingon si Cecilia. Hapon na yon at kita niya ang kanyang ama na may dala na malaking salmon. Bigay ni Lucas, yung batang yon, talagang napakabait. Puri ng ama ni Cecilia. Napatigil si Cecilia na para bang biglang nanikip ang dibdib niya sa narinig. Ah, siya ba uli ang nagbigay? Tanong ng ina ni Cecilia na halatang natutuwa. Oo, sagot ng kanyang ama habang inilapag ang malaking salmon sa lababo. Sabi ko nga, hindi lang matalino at magaling na abogado, marunong din makisama sa mga tao rito. Ang bihira ng ganyan. Nagkatinginan ng mag-asawa, parehong may ngiti sa labi. Lucas talaga, kahit galing sa mayamang pamilya, hindi nag-aatubaling tumulong. Dagdag pa ng ina niya. Napakagatlabi si Cecilia. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa. Paano niya ipapaliwanag sa mga magulang niya na ang lalaking hinahangaan nila ngayon ang parehong taong ginugulo ang isip niya gabi-gabi? Ma, itay, baka pwedeng ako nalang mag-asikaso niyan. Mabilis niyang wika, sabay kuha ng kutsilyo. Ngunit bago siya makagalaw, bumukas muli ang pinto. At pumasok si Lucas. May hawak pang 2 basket ng gulay. Pawisan, pero may nangingibabaw pa rin ng pagiging magandang lalaki nito. Magandang hapon po uli. Bati ni Lucas, diretso sa mga magulang ni Cecilia. Naisip ko, kulang pa yata, kaya dinalhan ko na rin kayo ng gulay. Halos lumubog si Cecilia sa kinatatayuan niya nang magtama ang paningin nila ni Lucas. Ikaw talaga, iho, nag-abala ka pa. Ang ina ni Cecilia. Iha anak, ikuha mo na merienda si Lucas para naman matikman niyang masarap na biko ng mama mo. Utos ng ama ni Cecilia. Napakagat ng labi si Cecilia. Halatang ayaw gumalaw pero wala siyang nagawa. Sige po. Kinuha niya ang plato saka inilagay roon ang mainit-init pang biko. Habang nilalapit niya iyon kay Lucas, ramdam niya ang nanunuyang ngisi ng binata. Salamat. Magalang na sagot ni Lucas sabay tingin sa mga magulang ni Cecilia. Matagal ko nang naririnig na masarap magluto ng kakanin si Aling Cora. Ngayon lang ako makakatikim. Subukan mo, iho. Tiyak magugustuhan mo. Tuwang-tuwa ang ina ni Cecilia. Habang kumakain si Lucas ng biko, hindi maialis ni Cecilia ang paningin sa kanya. Halos mabulunan siya sa sariling laway nang mapansin niyang bahagya itong tumingin sa kanya. Bago ngumisi, parang sinasabi ng ngiti na iyon na hindi na siya makakatakas pa. Masarap nga po, komento ni Lucas, sabay lingon sa mga magulang ni Cecilia. Kaya pala maganda at matatag ang pamilya niyo kasi punong-puno ng pagmamahal, pati sa simpleng pagkain. Hay nako iho, ikaw talaga. Natatawang tugon ng ama. Kung lahat ng bata katulad mo, hindi magugutom ang mundo. Nangingiti lang si Lucas, pero sa ilalim ng mesa, ramdam ni Cecilia ang tensyon. Parang sinasadya nitong patagalin ang pananatili sa bahay nila. Nako, siguro may nobya ka na rito. Biro ng ama ni Cecilia. Tay, hindi po dapat kayo. Agad na putol ang sasabihin ni Cecilia nang sumabat si Lucas. Wala pa po. Sagot ni Lucas, diretso ang tingin. Pero may natitipuhan na po ako. Halos mahulog ang kutsara ni Cecilia sa narinig. Mabilis siyang napatingin kay Lucas.
ngunit agad niyang iniiwas ang tingin nang makita ang matamis na ngisi nito. Talaga, iho? Tanong ng kanyang ina na halatang interesado. Aba, dapat ipakilala mo agad dito sa amin. Baka kilala pa namin yan. Bahagyang tumikhim si Lucas. Kung sakaling pumayag po siya, sigurado pong ipapakilala ko. Ramdam ni Cecilia na sa kanya nakatutok ang mga mata nito. Para bang sinasadyang iparinig sa lahat. Ngunit ang tunay na mensahe ay para lang sa kanya. Ewan ko sa'yo anak, basta kung ano makakabuti sa'yo, suportado ka namin. Uwi ka ng ama ni Cecilia. Lalo na kung mabait at marunong sa pamilya. Halos hindi na makatiis si Cecilia. Tumayo siya bigla at nagdahilan. Ma, tay, pasensya na po. Kailangan ko lang po magligpit sa likod. Hay nako anak, dito ka na lang muna at mag-usap kayo. Si Cora sa anak. Ano naman pong pag-uusapan namin? Actually tita, magkaibigan na po kami ng anak niyo. Ngumiti si Lucas, tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Halos mabilaukan si Cecilia. Ano? Mabilis niyang tugon. Sabay tingin kay Lucas na para bang gusto niya itong batuhin ng kutsara. Natawa ang ama niya. Aba, buti naman. Hindi pala kami updated, iha. Napakamot ng batok si Cecilia. Pilit na nagtatago ng inis at kaba. Ma, tay, hindi naman po sa ganon. Ngunit muli siyang pinutol ni Lucas. Nakatitig pa rin sa kanya. Kung tutuusin nga po, gusto kong mas maging malapit pa sa kanya. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Halatang natutuwa. O di ayos pala, iha. Hindi na namin kailangan mag-alala. Lucas? Singhal ni Cecilia, pero mahina lang. Baka marinig ng kanyang mga magulang ang tunay na tono niya. Ngumisi lang si Lucas at marahang sumimsim ng tubig. Para bang siya ang panalo sa laban na iyon. Ngunit nabago muli ang usapan ng naliko naman iyon sa lupa na pinag-uusapan ni na Lucas at ng kanyang ama. Salamat talaga iho at inayos mong papeles ng lupa ni na Tessa rito sa bayan. Napakagaling mong abogado. Puri ng ama ni Cecilia habang kumakain. Bahagyang umiling si Lucas. Wala po yun tay, maliit na bagay lang naman. Ang mahalaga, hindi na sila maloloko ng mga mapagsamantala. Napasulyap si Cecilia, hindi makapaniwala sa narinig. Abogado pala siya? Akala ko, CEO lang siya ng kumpanya. Lalong nadagdagan ang pagkalito niya sa pagkatao ng binata. Alam mo iho, bihira ng mga kabataang gaya mo ngayon. Dagdag ng kanyang ina. Yung may kaya na, pero marunong pa ring tumulong sa kapwa. Sa halip na magpasalamat, tumingin si Lucas kay Cecilia, diretso sa mga mata nito. Siguro ho kasi may mga taong hindi ko kayang baliwalain. Mabilis na umiwas ng tingin si Cecilia. Kunwaring abala sa biko sa plato niya. Kahit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Nang makakuha naman ng dahilan para makaalis sa hapag, ay tinungo ni Cecilia ang bukana ng dagat. Pumikit ng mariin habang hinahangin ang medyo kulot at mahaba niyang buhok. Kalmahan mo ang puso mo, Cecilia. Bulong niya sa hangin at muling pumikit. Ang hirap kalmahin kung akong dahilan ng kabog niyan. Nanlaki ang mata ni Cecilia at agad na palingon. Nandoon si Lucas. Nakatayo sa likod niya, nakapamulsa at may bahagyang ngisi sa labi. Tss! Kung ibang babae rito, magugustuhan ka. Ibahin mo ako. Ani Cecilia at umirap. Bakit sinasayang mo ang buhay mo sa isla? Di ba't mayaman ka daw at isa kang abogado? Hindi pa muna umimik si Lucas. Doon ay tumabi siya, nadangkal lamang ang layo kay Cecilia at naupo sa buhangin. Well, tadhana yata na narito ako. Napairap si Cecilia at bahagyang lumayo ng upo.
Tadhana, wag mo nga akong bulahin. Hindi ako kagaya ng mga babaeng madaling maniwala sa mga linyahang ganyan. Nakatawa lang si Lucas, saka dumampot ng maliit na bato at inihagi sa dagat. Hindi ko sinasabing maniwala ka, pero kita mo naman, di ba? Kahit anong iwas mo, lagi tayo nagtatagpo. Coincidence lang yon. At kung ayaw mo masaktan, tigilan mo na tong ginagawa mo. Wala kang mapapala sa akin. Bakit? Dahil iniwan mo ko pagkatapos na gabing yun? Malamig pero diretso ang tanong ni Lucas. Hindi agad nakasagot si Cecilia. Tila ba sumikip ang dibdib niya sa mga salitang iyon. Napayuko siya. Dinama ang buhangin sa pagitan ng mga daliri niya. Dahil pagkakamali lamang iyon. Pagkakamali bang araw-araw mong naiisip? Singit agad ni Lucas. Bahagyang yumuko para makita ang mukha niya. Kasi ako, oo, at hindi ko tatawaging pagkakamali yun. Napapikit si Cecilia. Pilit na iniiwas ang tingin. Hindi mo ko kilala, Lucas. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Then let me know you. Mahinahon pero mariin na sagot ni Lucas. Hindi ko kailangan ng perpektong dahilan. Gusto lang kita. Simple. Ano? Gusto mo ko? Halos pautal na tanong ni Cecilia. Masama ba? Masamang gustuhin ko ang babaeng nasa harap ko ngayon? Bahagyang napalunok si Cecilia. Parang nabitin ang paghinga niya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Lucas, kaya't ibinaling niya ang mga mata sa dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Masama kasi wala akong maibibigay sa'yo. Mahina pero mariin niyang sabi. Hindi ako kagaya ng mga babaeng nakasanayan mo makasama. Umiling si Lucas. Nakangiti pero seryoso ang mga mata. Hindi ko kailangan ng kung anong maibibigay mo. Gusto lang kita kung sino ka. Wala nang iba. Napakagat si Cecilia ng labi. Pilit na pinapakalma ang puso niyang ayaw sumunod. Tss! Ang galing mo talagang magsalita. Kung hindi ko alam, baka maniwala na ako. Lumingon si Lucas. Bahagyang yumuko para mapantayan ang kanyang muka. Hindi kita pinapaniwala, Cecilia. Pinaparamdam ko lang. Doon si Cecilia tuluyang namula. Kaya't mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Halos nagtatatakbo. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, narinig ni Cecilia ang tinig ni Lucas na tila dumidikit hanggang sa kaibuturan ng dibdib niya. Mabilis siyang tumigil. Nakatalikod pa rin at halos hindi makahinga. Let's meet tomorrow. Let's take that day to get to know each other. Hihintayin kita. Parang pinako siya sa lugar. Sa totoo lang, gusto niyang sumagot ng isang malaking hindi. Gusto niyang ipamukha kay Lucas na wala siyang interes, na tapos na ang lahat sa pagitan nila. Pero bakit ganon? Bakit may parte sa kanya na gustong tanggapin ng alok? Stop running away, Cecilia. Hindi ako tanga para hindi ko maramdaman na akong nasa isip mo. Ako na. Mariing sabi ni Lucas. Ngunit muli, nakita niya ang pagtakbo ni Cecilia palayo. Ngumisi siya at bahagyang umiling. Ni minsan ay hindi siya naging desperado sa kahit sinong babae. Tila ngayon lang siya nagkakaganito. At sa bawat indayog ng medyo kulot na buhok ni Cecilia, isang lihim na pagnanais ang umusbong sa kanya. Na balang araw, sa susunod na pagtakbo nito ay hindi palayo kundi pabalik sa kanya. Suot ang puting kasuotang noon pa man ay hindi niya akalaing aasamin niyang makita. Kinabukasan, hindi mapakali si Cecilia. Sa bawat kilos niya sa bahay, parang laging may aninong sumusunod sa isip niya. Ang ngiti ni Lucas, ang tono ng boses nito, ang kumpiyansa na tila hindi matitibag ng kahit na ako. Anak, bakit kanina ka pa parang lutang? Tanong ng ina niya habang abala sa pag-aayos ng mga gulay. Wala po ma.
Siguro po, pagod lang. Palusot niya, sabay iwas ng tingin. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Hindi siya mapakali dahil alam niyang hinihintay siya ni Lucas. 2:00 ng hapon, nasa tabing dagat si Cecilia. Kunwaring naglalakad-lakad lang para magpahangin. Pero sa totoo lang, dinala siya ng mga paa niya sa lugar na sinabi ni Lucas. At doon, halos mapatigil siya nang makita itong nakaupo sa buhangin. Parang wala lang. May dalang maliit na basket, medyo malayo sa kabahan ng pwesto nito at tanging mga puno ng plant tree. Kala ko, hindi ka darating. Bati nito, walang bakas ng gulat. Para bang inaasahan na talaga siya. Hindi ako pumunta para sa'yo. Nandito lang ako kasi gusto kong maglakad. Depensibong sagot niya, sabay irap. Ngumisi si Lucas at bahagyang tinapik ang bakanting pwesto sa tabi niya. Then walk after. Umupo ka muna. Sandaling nag-alinlangan si Cecilia, pero sa huli, bumigay rin siya at naupo. Hindi niya rin alam kung bakit. May dala ko merienda. Ani Lucas at kinuha niya sa basket ang iba't ibang prutas at mga tinapay. Don't worry, safe to. Wala akong balak lasingin ka. Halos mabunutan ng hininga si Cecilia pero agad din siyang namula. Huwag mong i-bring up yon. Tumawa lang si Lucas pero hindi iyon nakakatawa para sa kanya. Lalo siyang nainis dahil pakiramdam niya mas lalo siyang nahuhulog sa bitag nito. Relax, I just want us to talk. Seryoso biglang sabi ni Lucas. Kalimutan natin ang nangyari dati. Let's start here. Tahimik lang si Cecilia. Tinitigan niya ang dagat. Iniwas ang tingin sa binata. Pero sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kakaibang kabog ng puso niya na sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang itanggi. Di ko alam kung ilang beses ko na itong itatanong. Pero anong plano mo? Bakit ang kulit mo? Si Cecilia na pinagmasdan ng juice na ngayon ay nasa kamay na niya. Di ka ba napapagod na lagi kitang itinataboy? Hindi ako napapagod. Diretsyong sagot ni Lucas. Napailing si Cecilia at napaikot ang straw sa baso. Hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit mo pa rin. Dahil gusto kita. Simple lang, ayoko ng paligoy-ligoy. Ikaw ang gusto ko. Napatigil si Cecilia, hindi makatingin sa binata. Lucas, hindi mo ko kilala, ni hindi mo alam lahat ng pinagdaanan ko. At kung alam mo man, sigurado akong magbabago ang isip mo. Bahagyang umusad si Lucas, hindi pa rin binabawi ang tingin niya. Then let me know. Hindi ako natatakot sa mga sugat mo, Cecilia. Kung anong meron ka ngayon, tanggap ko. Ang dali mong sabihin. Balik ni Cecilia, nanginginig ang boses, pero pilit nagtatapang-tapangan. Pero kapag nalaman mo na hindi ako perpekto, kapag nakita mo lahat ng pagkakamali ko, hindi ako naghahanap ng perpekto. Yung perpekto ang hinahanap sa isang pag-ibig. Hindi yun matatawag na pag-ibig. Nanlaki ang mata ni Cecilia. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Psst, ang galing mo talagang magsalita. Parang abogado nga. Abogado naman talaga ako. Sagot ni Lucas na walang kaimo-emosyon pero may bahagyang ngisi sa gilid ng labi. Pero hindi ko ginagamit ang mga salita para manalo sa'yo. Gusto ko lang maintindihan mo. Napakagat si Cecilia ng labi. Iniwas ang tingin. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang bigat at katapatan sa tono ng binata. Lucas, ayokong masaktan ulit. Hindi ko na kaya. Sandaling natahimik si Lucas. Tapos dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin kay Cecilia ng diretsyo. Why do you think I'm like your ex-boyfriend? Marami kaming pagkakaiba. Malinaw pero mababa ang boses ni Lucas habang tumatayo.
Diretso ang tingin kay Cecilia. Hindi ako yung tipo na maglalaro ng damdamin. Hindi ako yung tipo na mauuwi sa iba habang sinasabi niyang ikaw lang ang mahal niya. Hindi ako aalis kapag may problema ka. Natahimik si Cecilia. Hindi ito ang eksaktong sagot na inaasahan niya. Paano mo masisiguro yan? Halo ng takot at pagdududa ang tinig na balik niya kay Lucas. Paano kita pagtitiwalaan kung hindi mo naman ako kilala? Paano mo malalaman ang mga sugat ko kung hindi mo pa nakikita ang buong kwento? Hindi mo kailangan sabihin lahat agad. Hindi ko hinihingi ang lahat ng detalye mo. Gusto ko lang makita kung paano ka kapag walang maskara, kung paano ka tumawa, paano ka magalit, paano ka umiyak. Hindi ko kailangan ng perpekto, Cecilia. Ang kailangan ko, yung totoo. Then cut that damn 30 days. Mariing sigaw ni Cecilia. Ramdam ang panginginig ng kanyang tinig. Kilalanin mo ako nang walang binibilang na araw. Okay, if that's what you want, no countdown. No more 30 days. I'll get to know you without counting the days. At kung masaktan pa rin ako? Mahina at diretso ang tanong ni Cecilia. Ramdam ang takot sa bawat salita niya. Tumayo si Lucas ng dahan-dahan at lumapit ng konti, hindi para guluhin ang espasyo ni Cecilia, kundi para magpakita ng pagiging seryoso. Tinitigan niya si Cecilia ng matagal, parang sinusukat ang bigat ng tanong. Hindi ko pwedeng ipangako na wala nang sakit. May posibilidad na masasaktan ka. Lahat ng relasyon may risk. Pero hindi ko ipinapangako ang perfect na walang sakit. Ang pwede kong sabihin, hindi ako aalis kapag may problema ka. Hindi kita iiwan sa gitna ng laban. Hindi ako lalaki na magpapanggap na okay lahat tapos aalis pala. Napakagat lamang ng ibabang labi si Cecilia. Tumayo siya sa pagkakaupo sa buhangin at doon hinarap ng lubusan ng binata. Paramdam mo sa akin ng pagmamahal na hindi ako mag-iisip ng susunod na sakit. Tumahimik si Lucas. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Cecilia hanggang hindi na siya makakalikom pa ng mga salita. Hindi ako mangako na wala ng hirap. Wika niya, mababa at matapat. Pero mangako ako na gagawin ko ang lahat para hindi ka na magduda sa akin. Para sa bawat takot mo, sasagot ako ng katiyakan. Para sa bawat tanong mo, sasagutin kita ng totoo. Huminga si Cecilia ng malalim. Ramdam ang pagluwag ng kaunti sa dibdib. Hindi sapat ang salita. Gusto ko ng gawa. Ayoko ng paulit-ulit na pangako na mawawala rin pala. Ngumiti si Lucas ng banayad, puno ng emosyon at hindi nagkukunwaring perpekto. Then let's get married. After my meeting in Manila tomorrow, I'll come back to you. And let's finally get married. No more waiting. No more counting days. Just us. Bahagyang nanlaki ang mata ni Cecilia at napaatras. Ano? Marry me, Cecilia. Please, stop doubting us. Ganun kadali? Kapag sinabi mong mahal mo ko, magtitiwala ko sa iyo ng higit pa. Seryosong wika ni Lucas. Sabihin mo lang na mahal mo ko. Isusugal ko ang lahat. Hindi na halos makapa ni Cecilia ang mga salita na dapat ay sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano pa sila natapos sa pag-uusap na iyon at kung gumaan ang pakiramdam kay Lucas. Anak, kumain ka na. Ang ina ni Cecilia. Ngunit bago pa man mailapag ang ulam, doon ay halos bumaliktad ang sikmura niya nang maamoy ang kakaibang baho na tila hindi niya maipaliwanag. Napatingala siya, hindi makagalaw. Nakatayo pa rin sa mesa ang kanyang ina, hawak ang sandok, at ang ama naman ay nakatingin na rin sa kanya. Anak, okay ka lang? Tanong ni Aling Cora, nag-aalala. Humawak ang kamay ni Cecilia sa kanyang tiyan at pilit huminga. Sandali lang po, ma.
Medyo nahihilo lang. Agad siyang pumasok sa silid. At doon habang nakatingin sa bintana, tanaw ang malaking mansyon ni Lucas. Mahigpit niyang hinawakan ang pregnancy test na may 2 linya. Buntis ako? Mahina niyang bulong. Halos hindi siya makapaniwala. Ramdam niya ang paghalo ng takot at pag-asa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot sa posibilidad na muli siyang masasaktan o matuwa dahil may bagong buhay na nabuo. Isang buhay na galing sa kanya at kay Lucas. Samantala, "Sir, nakahanda na po ang chopper patungo ng Maynila," sabi ng sekretary niyang si Dave. Tumango si Lucas, pero bago sumakay ay sandaling tumigil. Mula sa malayo, tumitig siya sa maliit na bahay ni na Cecilia. May kakaibang kirot sa dibdib niya na tila ba may humihila sa kanya pabalik. Ngunit sa huli, pumikit siya at huminga ng malalim bago tuluyang sumakay sa chopper. Pag-angat ng sasakyang panghipapawid, hindi niya naiwasang silipin muli ang direksyon ng bahay na iniwan niya. "Sir, ito po ang mga report mula sa Manila. Updated na rin po ang tungkol sa board meeting bukas. Kailangan niyo pong makita to bago tayo lumapag," ani Dave habang inaabot ang folder. Kinuha iyon ni Lucas at tumango. "Dais kong tapusin lahat ng to ngayong araw. Wala nang paligoy-ligoy, Dave. Ayokong maantala ang plano ko." "Yes, sir. Nakaschedule na rin ang back-to-back meeting ninyo. May isang dinner meeting kasama ang mga investors mamayang gabi." Bahagyang napangiti si Lucas, sabay sandal sa upuan. "Okay, at tungkol naman sa singsing na in-order ko mula Europe." "On the way na po, sir. Ang supplier ay nagpadala ng mensahe. Makakarating na sa Pilipinas. Diretso na rin sa private office niyo ang delivery." Hindi na umimik si Lucas. Buong maghapon siyang naging abala. Sunod-sunod na meeting, tawag at dokumentong kailangan pirmahan. Sanay na siya sa ganitong buhay. Mula nang mamatay ang kanyang ama't ina, tila kumpanya na lamang ang naging mundo niya. Walang oras para sa sarili. Walang oras para sa mga bagay na hindi kasama sa plano. Pero ngayong araw, kahit gaano karaming papeles ang inilapag sa mesa niya, ibang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. At iyon ay si Cecilia. Matapos ang huling meeting, agad siyang nag-ayos ng gamit. "Sir, aalis na po kayo kaagad? Hindi po kayo dadalo sa party ni Mr. Lee?" Tanong ni Dave, halatang nagtataka. Sandaling tumigil si Lucas, saka ngumiti ng bahagya. "Uuwi na ako sa asawa ko." Kita niya ang gulat sa mukha ng kanyang sekretary. Tila hindi makapaniwala. Asawa, sir?" Hindi na siya nagbigay ng paliwanag. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Doon ay inilagay ang pulang box ng isang singsing at sumakay sa elevator patungo ng rooftop dahil naroon ang private chopper na kanyang sasakyan. Samantala, "Buntis ka?" Halos mahulog ang tinig ng ina ni Cecilia nang makita ang 2 malino na guhit sa pregnancy test na inilapag ng anak. Napatakip ito ng bibig. Sabay tingin kay Cecilia na ngayon ay nakatungo. Halos hindi makatingin. "Ma." Umupo ang kanyang ina sa gilid ng kama. Halatang naguguluhan. "Anak, si Russell ba?" Mabilis umiling si Cecilia. Namula ang muka at halos hindi makapagsalita. Hindi po. Matagal na kaming wala ni Russell. Wala na siya sa buhay ko." Kung hindi siya, sino?" Hindi na nakasagot agad si Cecilia. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan na bumalot sa silid. Sa isip niya, malinaw ang sagot. Pero ang bigkasin iyon ay mas mabigat kaysa sa iniisip niya. "Si Lucas." Bulong ng puso niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, kumatok mula sa labas ang boses ng kanyang ama. "Cora! Cecilia! Bakit parang ang tahimik niyo dyan?" Mabilis na itinago ng ina ang test at humarap kay Cecilia. "Anak, hindi mo kailangan sagutin ngayon. Pero isipin mo mabuti.
Kailangan mong sabihin ang totoo. Lalo na kung siya ang ama ng dinadala mo. Huminga ng malalim si Cecilia at sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itanggi. Hindi sa sarili, kundi sa nanay niyang matagal nang nakakita sa likod ng bawat pagtatago niya. Ma, kay Lucas. Doon nagulat ang ina ni Cecilia. Pumikit ito at mariin ni walang salita na lumabas sa bibig, ngunit kita ang pag-aalala. Doon ipinaliwanag niya ng mas malinaw ang lahat at naunawaan rin iyon ng kanyang ama't ina. Matapos ang mabigat na pag-uusap ay nagtungo lamang si Cecilia sa dalampasigan. Bitbit ang puting mat na inilatag iyon at naupo. Papalubog na ang araw. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay kahel at lila na bumabalot sa buong dalampasigan. Tahimik na nakaupo si Cecilia sa puting banig na dala niya. Yakap-yakap ang tuhod. Parang bata na naghahanap ng kasiguraduhan. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, kasabay noon ang ingay ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Takot, kaba, at kakaibang pag-asa. Pero sa tahimik ng hapon na iyon, doon ay naramdaman ng Cecilia ang yakap mula sa kanyang likuran. I miss you. Napatigil siya. Parang tumigil din ang pag-ikot ng mundo sa mga salitang iyon na bumulong sa kanyang tenga. Ramdam niya ang bigat ng bisig na nakapulupot sa kanya mula sa likod. Mainit, matatag, pamilyar. Dahan-dahan siyang napalingon at doon tumambad ang mukha ni Lucas. Pagod ang anyo nito. Halatang galing sa biyahe. Ngunit buo pa rin ang titig sa kanya na tila di napapagod. Lucas? Mahina niyang sambit, halos hindi makapaniwala. Bakit andito ka na agad? Umiling si Lucas, hindi inaalis ang pagkakayakap. Hindi ko na kaya pang patagalin. Kanina pa ako sabik na makita ka. Every second na wala ka sa tabi ko, parang sayang. Napapikit si Cecilia. Pinipigilang tumulo ang luha. Ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang gustong itanong. Lalo na ngayon, dala niya ang sekreto sa sinapupunan niya. Pero paano niya sisimulan? Marahang hinaplos ni Lucas ang buhok niya. Saka nagsalita ng seryoso. Cecilia, namiss mo rin ba ako? Hindi si Cecilia nakasagot agad. Doon na rin tuluyang tumulo ang luha niya. Gaano mo ako kamahal? Pag-iiba niya ng usapan. Nagiba ang anyo ni Lucas. Tila alam niyang may mas mabigat na dahilan kung bakit iyon ang tanong ng dalaga. Hinawakan niya ang pisngi ni Cecilia. Pinunasan ang luha gamit ang hinlalaki. Enough to give up everything I have. Napayuko si Cecilia. Nanginginig ang balikat. Parang pinipigilan ang bigat na bumabara sa dibdib niya. Lucas, paano kung may isang bagay na kaya mong ikagalit? Paano kung may malaman ka tungkol sa akin na baka magbago ang lahat? Hinaplos ni Lucas ang kamay niyang nanginginig. Sabay hinalikan iyon. Cecilia, tingnan mo ko. Dahan-dahan siyang tumingin. Namumugto ang mga mata. Walang makakapagpabago ng pagmamahal ko. Ano man ang sabihin mo, ano man ang ipakita mo, hindi yun dahilan para talikuran kita. Tumayo si Cecilia sa pagkakaupo at doon ganon rin ang ginawa ni Lucas. Mahal kita. Tinatanong ko yon dahil gusto kong siguraduhin mahal mo rin ako. Sigurado, Cecilia. Mahal na mahal kita at hindi ko hahayaang isipin mo pa kahit kailan na mag-isa ka sa laban mo. Nanlamig ang palad ni Cecilia habang pinipilit ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, nanginginig siya. May bigat sa dibdib niya na parang gusto nang kumawala. Sa wakas ay hindi na niya napipigilan. Lucas, may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Tila kinabahan si Lucas pero hindi niya binitawan ang pagkakahawak. Ano yun? Huminga ng malalim si Cecilia, saka tumingin na diretsyo sa mga mata ng binata.
Buntis ako. Saglit na natahimik si Lucas. Kita sa mukha niya ang gulat na hindi galit, hindi pagtanggi, kundi puro pagkabigla. Naramdaman ni Cecilia ang kaba. Para bang saglit na lang ay guguho na ang lahat ng pinapangarap niya. Pero nang dahan-dahang ilapat ni Lucas ang kamay niya sa tiyan ng dalaga, saka siyang umiti ng banayad. Mas lalo kitang mahal ngayon. At sa bawat araw pa na susunod, ipaparamdam ko sa iyo na hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan mag-alala kung kaya kong panindigan to. Dahil kaya ko at gusto ko. Gustong-gusto ko, Cecilia. Halos hindi makahinga si Cecilia sa bigat ng emosyon na yon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Pero nang marinig niya ang boses ni Lucas na puno ng katiyakan, parang unti-unting gumaan ang dibdib niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Amin ni Cecilia habang humahagulhol na. Ang dami kong iniisip, ang dami kong takot. Hinaplos ni Lucas ang luha sa pisngi ni Cecilia. Cecilia, hindi mo kailangan gawin to mag-isa. Simula ngayon, lahat ng hakbang natin, magkasama tayo. Hindi na ako aalis. Doon sa gitna ng alon at papalubog na araw, tuluyang bumigay si Cecilia at niyakap si Lucas. Ramdam niya ang tibok ng puso nito na matatag, totoo at puno ng pangako. Lucas, sana hindi mo ko iwan. Bulong niya. Hindi ko kayang gawin yon. Ikaw at ang magiging anak natin, ang tahanan ko na ngayon. At doon sa gitna ng paglubog ng araw, nakaluhod si Lucas. Hawak ang pulang kahon ng singsing. Ang liwanag ng kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Tila ba sinasaksihan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. They say that when you know, you know. Well, I know that I want you to spend the rest of my life with you, Cecilia. At gusto kong malaman mo na hindi kita pinakasalan dahil magkakaanak tayo. Pinakasalan kita dahil mahal kita. At pakiramdam ko, tadhana mismo ang nagdala sa akin sa isla na to para matagpuan ka. Nanginginig ang balikat ni Cecilia habang pinagmamasdan si Lucas. Hindi niya akalain na sa lahat ng gulong pinagdaanan niya ay darating siya sa puntong ito. Lucas! Mahina niyang sambit, halos maputol ang boses. Ang mga luha niya ay dumaloy kasabay ng ngiti. Isang ngiti na puno ng sakit, kaba at kaligayahan. Hindi ko alam kung anong bukas na naghihintay para sa atin. Pero isa lang ang sigurado ako. Wala akong ibang gusto, kundi ikaw. Ikaw at ang lahat ng kasama mo. Kahit ang mga luha, kahit ang takot, kahit ang mga lihi mo. Si Lucas muli at tuluyan nang nangilid ang luha. Napasapo si Cecilia sa kanyang labi, pinipigilan ng hikbi. At sa sobrang kabog ng dibdib niya, hindi niya namalayang napalapit siya kay Lucas. Lucas! Ulit niya, nanginginig ang tinig. Bakit ang dali para sa'yo? Ngumiti si Lucas ng banayad at puno ng pagmamahal. Dahil ikaw ang pinakamahirap at pinakasimpleng desisyon ng buhay ko at hindi ako natatakot. At doon, sa harap ng papalubog na araw, hawak ng dagat ang kanilang mga lihim. Hawak ng hangin ang kanilang mga pangako. Isang panibagong simula na nakaluhod sa pagitan nila. Nilahad ni Cecilia ang kanyang kamay sa harap ni Lucas. Sapat na para sagutin ang lahat. At doon kita niya ang pagliwanag ng ngiti ng binata na mabilis tumayo at siniil siya ng pinakamatamis na halik. Thank you for choosing me, Cecilia. Bulong ni Lucas sa pagitan ng kanilang paglalapit. Ramdam ni Cecilia ang tibok ng puso ng binata habang nakadikit ang kanilang mga dibdib. Para bang lahat ng takot at pangamba niya ay unti-unting natutunaw sa init ng yakap at halik nito. Hindi lang ikaw ang pinili ko, sagot ni Cecilia habang nangingilid ang luha pero nakangiti. Pinili ko rin ang sarili kong maging masaya at ikaw ang kasiyahan ko. At doon,
Habang humahalik ang alon sa dalampasigan, sabay silang napayakap muli. Mahigpit, puno ng pangako. Hindi kailangan ng engrandeng seremonya o maraming tao. Ang gabi, ang dagat at ang